Sa pong mapagpalang gabi, ang bati ko po sa inyo. Happy midweek po sa inyong lahat. Nais ko po kayong tanggapin sa atin pong ikatlong gabi ng atin pong series ng ating online Bible study, ang Pag-ibig at Pag-asa. Ito po si Pastor Juby Estrada, ang muling nagpaanyaya po sa inyo. Hopefully po ay inyong i-share ang ating link sa inyong mga kaibigan at maaring mga kamag-anak na ibig po ninyo makapakinig po ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. Tayo po'y magpapatuloy sa pamamagitan po ng opening song na ito po ay ating I Will Go, at pagkatapos ay ang akin pong pananalangin. Makaririnig ulit tayo ng isang awit at ang Bible study, at pagkatapos po ay ang ating closing prayer. Ako'y umaasa na ngayong gabi tayo po ay mabless sa pag-aaral po ng salita ng ating mahal na Panginoon. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, maraming pong salamat, Panginoon, sa inyo pong pamatnubay sa amin sa buong maghapon. Iningatan ninyo ang bawat isa sa amin, at ngayong gabi kami po ay magpapatuloy sa pag-aaral po ng inyong banal na salita. Amin pong hiniling, Panginoon, na kasihan kami ng inyong banal na Espiritu, buksan ang aming puso at mga isipan upang ito po'y aming maunawaan. Maraming salamat po na kami inyong sasamahan kasama ng aming mga tagapakinig at taga-subaybay. Salamat po ng marami. Ito ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Aking bayan sa malayong silangan, tanging si Jesus ang kayang santingan. Biglay ang dalisay ng kagandahan, mapuputing damit, mga darangkan. Ang hirap at ang piis ay binubutan ng pagtitiis, maputing halimbawa. Pagmamahal sa kapatid at sa kapwa, tinutupad ang utos ng Diyos na dakila. Hallelujah, 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 ang Diyos ay purihin. Hallelujah, 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 luwalhatiin. Hallelujah, 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 amen. Munting bayan ang lakad
madilim na mundo kami patnubayan. Bawat lakbayin ay huwag pabayaan. Iligtas kami sa kapahamakan. Si Kristo Jesus ang iyong makikilala. Kawa't aral ay walang kaparang. Ipinangangaral mabuting balita. Kaligtasan matatamo sa pagtitiwala. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ang Diyos ay purihin. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Luwalhatiin. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Amen. Mga anghel ng Diyos nakawitan, kasabay ng iyong bayang hinirang. Ama'y walang hanggang pasalamatan. Sa iyong bayan kami pilisan. Sa iyong bayan kami pilisan. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Amen. Purihin po natin ang Panginoon sa napakagandang awit ng mga kabataan, ang Rabago siblings. Napakabuti po. Ang pamilyang ito ay talagang patuloy na naglilingkod sa Panginoon sa pamagitan ng pag-awit. Kumusta po kayo mga kapatid? Po'y nagpapasalamat sa inyong pagtunghay sa atin pong Facebook Live. At nais kong batiin, narito na, may ilan na tayong viewers. Si Sister Politz Mercado, nanonood sa atin sa Sariaya, sa bayan ng Sariaya. Si Sister Annie Belonza ng Lutukan. At ganoon din po si Sister Vicky Cadiz. Ayan, good evening and happy midweek po sa inyo. At may iba pa na naka-join, subalit hindi pa po nagko-comment. I advise po o suggest na inyo pong i-comment mga pagbati anuman para kayo po ay aking ma-recognize at pakishare din po ang ating link sa iba pa po nating mga kasama o kaya sa nalatigit ating mga kaibigan upang sila po ay makapakinig din ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Nais kong batiin din ng good evening and happy midweek ang aking ninong Redian Musico dyan sa Gloria Oriental Mindoro kasama ni Ninang Lynn at si Brother Danny Pitisanan. Good evening and happy midweek po. Hopefully nakasama sana si Brother Danny dito po sa Zoom. Subalit nagkaroon po ng technical problem ang kanyang marahil pagpasok. Wala po siyang audio kanina. So happy midweek, happy midweek po sa inyong lahat at ako yung maasa na ngayon pong gabi ay tayo muling ma-refresh sa mga salita ng Panginoon. Actually po, ang ating mga pinag-aaralan ay mga talagang dati ng ating mga pinag-aaralan, mga katotohanan ng Panginoon. Pagkaminsan lamang po ay ating nalilimutan. Binabati ko rin si aking Tito Julie Estrada, yan po sa bandang Maynila. At si Brother Noel Sardia, nanonood din po sa atin. Salamat po sa inyong panonood sa atin pong online Bible study. Okay. Tayo po ay patuloy na mga kapatid. Mamaya, ayan, may humabol. Galing po ng Amerika. Ito'y aking kaibigan, si Neptali Torrejos Transporte, ay nanonood. Kumusta ka na, kaibigang Neptali? Okay?
Sana po ay teka, Neptali nga ba? Hindi ba ito si Pastor? Palagi ko naman hindi si Pastor ito, no? Paki-check po, paki-tama po ako kung si Nep nga ito, kaibigan ko. Kasi yung isa ay iba po ang pangalan ng kanyang yung si Pastor Transporte. Ayan, so bumabati po Sister Annie ng magandang gabi po. Happy midweek sa lahat. Okay. For the review mga kapatid, kagabi ay atin pong pinag-aralan, napagandang topic, ano po? Yung naging likas ng tao, ano? Na siya po ay naging makasalanan. Subalit nagkaroon po tayo ng pag-asa sapagkat ang ating Panginoon ay talagang siya po ay nagbinigay ang kanyang buhay upang tayo mga kapatid ay magkaroon ng kaligtasan. Ngayon naman gabi ay nais ko pong ibahagi sa inyo ang ating pag-aaral, mga kapatid. Ayan, uli ay maipakita ko ang aking screen sa inyo. Ano po? Atin. Ayan. Kung tingnan, kung nakita na. Ayan. Ito po ay malinaw na yan. Tika muna. May mga si Sister Politz. Yan, nanonood din po sa atin. Happy midweek po. Okay, tayo po ay magpapatuloy na sa atin pong pag-aaral. Ang pamagat po ay Your Grandest Privilege. Anda po sa title pa lamang at sa larawan, talagay ko ay inyo na pong medyo nahuhulaan kung ano ang topic natin mga kapatid. Alam niyo, bawat isa sa atin ay gusto po ng may mga pribilehiyo na nai-enjoy sa buhay. Hindi po ba? Gusto natin na talagang ano man yung nais mo o gusto mo, halimbawa gusto mong magbakasyon, ay gusto mong makamit iyon. Kung gusto mo naman ay magkaroon ng bagong bahay, ay bagay napakaganda. At napakaganda po kung tayo may mga pribilehiyong ibinibigay at nakakamit. Ngayon pong gabi, katulad ng larawan ng isang batang yan, napaka-cute at mayroon pang pakpak. Ano? Maaring ang ilan sa atin ay gusto po'y maging isang katulad ng isang sanggol. Isang bata, ano po? Sapagkat talagang pag sinabi pong bata ay talagang nakakaaliw. Ano po? Kagaya ng dito sa amin, sa Lutukan, ay yung anak ni Ma'am Daisy Manalo at ni Brother Mario Manalo na si Brio, nakakagiliw po ang talagang meron yan. Katulad ng aking pinsan, si Glenn Tammy Silyar na nanonood ngayon. Alam ko gusto din niya na magkaroon ng sanggol. Kaya yung feeling na parang ikaw ay isang bata. Kaya nga po ang sabi, ano ang itinuturing mong pinakadakilang pagkakataon sa buhay? Ayan. Kung bibigyan ka ng isang pagpili o pagkakataon, ang tanong po ay ano ang pinakadakilang pagkakataon na gusto mo sa iyong buhay? At si Brother Mervin Alcantara, nanonood diyan sa Candelaria. Brother Mervin, ano ang pinakadakilang pagkakataon sa iyong buhay? Kung ikaw ay bibigyan ng chance o kaya yung mga pagkakataon, ayan, atin pong sagutin ang mga katanungan ito, mga kapatid. Ano po ang sabi? Ang pagsalubong sa pagbabalik ni Jesus ay itinuturing kong pinakadakilang pagkakataon sa buhay ko. Ito po'y sa akin at alam ko'y sa inyo din. Balit alam niyo ba mga kapatid na kung mag-mute muna Sister Ellen. Okay. So sa iba po ang dakilang pagkakataon ay may kinalaman po sa halimbawa pag-aasawa. Yan po isa-isa na
iniisip mong pinakadakilang pagkakataon, yung ikay merong niligawan at ikay sinagot at maaring ang pagkakataong hinihintay mo ikayo'y makasal. Para naman sa mga nag-aaral, ang pagkakataon po nilang ginugusto'y makatapos. At doon naman po sa maaring bagong kasal at gusto yung magkaroon ng baby, ay malamang si ang babae nagdadalang tao at lalo na po yung talagang malapit ng manganak. Ayan, kaya iba't iba po ang ating mga dakilang pagkakataon sa buhay. Subalit sa atin po na mga Kristiyano, ang pagsalubong sa pagbabalik ni Jesus ay itinuturing kong pinakadakilang pagkakataon sa buhay ko. Mga kapatid, kung kayo sang-ayon dito at kung kayo ay ganito rin ang inyong saloobin at ang inyong itinuturing na pinakadakilang pagkakataon sa buhay, maaari po bang kayo'y magpaulan ng like o kaya naman ng heart? Ano po? Bilang pagsang-ayon. Ayan, may mga nakikita na ako dito sa ating Facebook Live. May mga like at may mga puso. Ayan, salamat po. Kagaya ni Win TG na nanonood at binabati natin si Melanie Sara Alamag, si na Brother Melvin na sumusubaybay ngayon. Salamat po, kitang-kita ko dito sa ating Facebook Live na talagang ganito rin ang inyo pong itinuturing na dakilang o pinakadakilang pagkakataon sa buhay natin, mga kapatid. Kagaya niyan, ang tanong, totoo ba na babalik muli si Jesus sa lupa? Ito po'y napakagandang katanungan, mga kapatid, mga kaibigan, sapagkat lalo na tayo as a church, Seventh-day Adventist Church. Kung makita po ninyo, maalala ninyo ang ating pangalan, Seventh Day, nangingili ng araw ng Sabbath, at yung pong Adventist ay mga taong naghihintay sa muling pagbabalik ng Kaya kilala ang Seventh-day Adventist sa halos itong dalawang katotohanan ito, ang pangingili ng Sabat at yung pong paghihintay sa malapit ng pagbabalik ng Panginoon. Kaya nga ito'y ating talagang ipinangangaral sa face-to-face noon na wala pang pandemya at lalo na ngayon na may pandemya ng maraming tao ay nasa social media. Subalit ang tanong, mga kapatid, kung ikaw at ako ay ito'y ating binabahagi sa ating mga kaibigan, ipinangangaral natin, ano ang iyong katugunan? Ano ang iyong sagot pag sinabing totoo ba na babalik muli si Jesus? Yan, nanonood sa atin si Sister Cathy Romo at si Brother Glenn Marso. Ayan, happy midweek at sana kayo nasa mabuti ng kalagayan, kapatid. So, palagay ko pagka kayo po yung narito at kasama ko, maaring talagang sasabihin nyo, totoo po, Pastor. Kami po yung naniniwala at sumasampalataya na si Jesus ay talagang muling babalik sa lupa. Subalit, yan pong ating katugunang yan ay hindi po dapat sa salita lang natin. Dapat po yan ay mapatunayan sa pamagitan po ng kanyang salita. Life best book na atin pong pinag-aralan nung unang gabi, Monday night, na talaga pong ang tanging saliga ng atin pong panampalataya ay ang banal na kasulatan. Kaya nga po, mga kapatid, ang sabi sa aklat ng Hebreo 9:28 ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami sa ikalaway. Anong mangyayari? Sa ikalaway, pakikita na hiwalay sa kasalanan sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. Yan po ay isa pa lamang sa talata, mga kapatid, na natala sa Biblia na talagang sinasabing si Jesus ay sa ikalaway pakikita. So ibig sabihin si Jesus po ay bumaba na dito sa lupa at siya nga po ay naroon na sa langit
siya po'y muling darating at magpapakita sa ikalawa. Yan po ay pagbabalik niya, hiwalay na sa kasalanan, at yung pagbabalik po niya ay sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa kanya. At yun po yung word na Adventist. Ikaw at ako ay naghihintay po sa pagbabalik ng ating Panginoon. Aba, yun pala ay isang click pa para maging maliwanag ang kulay. Anyway, nabasa na po natin iyon, mga kapatid. Okay, tingnan natin. Ayan, isa pang aklat o talata sa aklat ng Juan 14:1. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Napakaganda po itong talatang ito. Aba, kailangan palang i-click pa uli para maging maganda. Ayan. At isa pang click. Ayan, ito. At ayan po, sunod-sunod, parang nagtatype. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan, kundi gayon ay sinasabi ko sa inyo, sapagkat ako'y paruroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Kita po ninyo, mga kapatid, narito sa talatang 2, sinasabing ang ating Panginoong Hesus ay nasa langit at binabanggit niya ng Ama ay merong bahay na maraming tahanan at naghahanda po siya upang kung saan sabi ay gayon sinabi ko sana sa inyo na sapagkat ako'y paruroon. Naroon po ipinaghahanda tayo ng Panginoon ng mga dakong kalalagyan. At dito nga sa talatang 3, at kung ako'y pumaroon at maipaghanda ng kalalagyan, ito na po yung pangako ng Panginoon. Sapagkat ang ating Panginoon naroon na po. Sister Adelaida Malibiran, salamat sa iyong panonood ngayon. Nariyan po ang ating Panginoon naroon na sa langit. Nakapaghanda na ng ating kalalagyan. Ang kailangan na lamang po ay yung kanyang muling pagbabalik. Katulad ng kanyang ipinangako sa talatang ito nang sabi niya, muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay tumuon. Kapatid, ang pangakong ito ng Panginoon ay totoo. At ito ang ating pinakahihintay sa lahat, mga kapatid. Ano pa? Ayan, tingnan natin, mga kapatid. Pinaniniwalaan ng mga unang Kristiyano ang pangako ng pagbabalik ni Jesus. Napakaganda po nito, mga kapatid. Kasi sa panahon ni Jesus, nagtatagpo siya ng kanyang iglesia at may mga nauna sa ating mga Kristiyano. Maging sila, mga kapatid, ay kanilang pinaniniwalaan ang pangakong pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Ano po ang sabi sa aklat ng Tito 2:13? Nahintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Narito, mga kapatid, kita ninyo? Nahihintayin niyong ito'y binabanggit po ang ikalawang pagbabalik ng Panginoon. Ito po'y tinatawag na mapalad na pag-asa. At talaga pong pag sinabing mapalad na pag-asa, abay talagang sobra pa sa salitang pag-asa, kundi ito'y blessed hope. At ito po ang pinakahihintay nating lahat, mga kapatid. Lalo na nga panahong pandemya, mga kapatid, talagang daman-daman natin at atin nang inaasam-asam at ipinapanalangin, Panginoon, dumating ka nawa at upang matapos na ang mga kahirapang ito. Kaya iyon po ay pagpapakita ng kaluwalhatian ng dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Ano pa, mga kapatid? Mga talata na ito'y nagsusuporta sa atin. At sabi rito, sapagkat
si Jesus, ano? Siya ay babalik. Anong anyo ng kanyang pagdating? Kasama ang mga anghel. At tingnan po ito ng kaunti sapagkat ang mga tao, ang malimit o general knowledge lamang, darating ang Panginoon. Hanggang doon lang, alam nila na darating ang Panginoon. Pero anong anyo ang kanyang pagdating? Lalo't kasama ang mga anghel. Ayan. May kulay dilaw pala yun, mga kapatid. Okay. Ang sabi po sa Mateo 25:31, ayan, ang sabi po, datapwat, pagparito ng anak ng tao, yan po'y si Jesucristo, ang anak ng tao, na nasa kanyang kaluwalhatian, na sino po ang mga kasama? Nakasama niya ang lahat ng mga anghel. Isipin mo po, kasama niya ang lahat ng mga anghel kung magkagayoy luluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian. Pagparito po ng ating Panginoon, mga kapatid, ay it's a glorious event. Ito pati ay makikita ng lahat ng mga mata. Ito po ay isang hindi tahimik na pangyayari, kundi talaga po ito'y malalaman ng lahat. Sapagkat kasama po anghel. Sabi nga ng sulat ni Mrs. Isa nga lang anghel ay talagang matindi na ang yung magiging sound o tunog niya. Ay gaano pa kaya itong libo-libo at laksa-laksang mga anghel. Kaya mga kapatid, ang pagbabalik ng Panginoon, ito pa, Apokalipsis 5:11. At nakita ko at narinig ko ang tinig ng maraming mga anghel sa palibot ng luklukan ng mga nilalang na buhay at ng matatanda. At ang bilang nila ay 10,000, tigsa 10,000 at libo-libo. Parang napahirapan ako nito, mga kapatid, ng bilang na ito. Ilan kaya lahat ito? 10,000, tigsa 10,000 at libo-libo. Talagang palagay ko'y laksa-laksa na po ito. Kahit yung aking ninang, Rodelyn Corpus Musico. Ninang, happy midweek po at God bless. At palagay ko'y alam ni Ninang ang bilang na itong 10,000, tigsa 10,000 at libo-libo. Pero sa aganang akin po ay parang hindi ko mabilang sa dami po ng mga anghel na nilikha ng Panginoon, mga kapatid. Kaya yan ay kasama ng Panginoon sa kanyang pagbabalik dito sa lupa. At talaga pong hindi magiging lihim ang pagbabalik ng ating Panginoon. Isa pang talata, Gawa 1:9. So dito sa mga talatang ito, mga kapatid, ating napapansin, nalalaman natin kung paano ba ang pagbabalik ng Panginoon. Lalo na po sa talatang ito. At pagkasabi niya ng mga bagay na ito, nang siya'y tinitingnan nila, ay dinala siya sa itaas at siya'y tinanggap ng isang alapaap at ikinubli sa kanilang mga paningin. Ito po yung pag-akyat ni Jesus patungo po sa langit. At ang sabi nga, okay, napa-advance na ng kaunti. So ito po talatang iyon ay sinasabing kung paano pong si Jesus ay umakyat sa langit. Ang sabi ng mga anghel na doon sa mga alagad, ay ano bang inyong tinititingnan? Sabi, yang si Jesus, huwag kayong mag-alala. Yang si Jesus, kung paano siya umakyat sa langit, yan din ang kanyang paraan ng pagbabalik. Ibig sabihin, sa pamagitan din ng mga alapaap. Kaya nga, binigyan ng mga anghel ng pag-asa ang mga alagad na ang ating Panginoong Jesus ay muling babalik. Kaya nga, dito nga po, yan yung slide kanina, sabi, anong anyo ang kanyang pagdating? Yan, tingnan natin. Kagaya ng kanyang pag-akyat sa langit. So yun po yung talatang Gawa 1:9. Kung paano siya umakyat sa langit, ganon din ang kanyang pagbaba. Kaya lamang, siyempre po may kaibahan sapagkat nung siya umakyat sa langit, siya po'y solo. Maliban kung may mga talata tayo o ibang mga aklat na talagang kasama ang mga anghel. Pero yun po, halos wala pa tayong nakitang talata na may mga anghel na kasama.
Kasi sa talata doon ng Gawa 1:9 ay binanggit na si Jesus po ay umakyat sa langit. Pero sa kanyang pagbabalik, abay kasama po niya ang libo-libo laksa-laksang mga anghel. Kaya ito nga, sa aklat ng Gawa 1:10, at samantalang tinititigan nila ang langit habang siya'y lumalayo, narito may dalawang lalaking nakatayo sa tabi nila na may puting damit. Kaya binanggit ko po yun dito sa talata, itong mga nakatayong ito na may puting damit, ito po yung anghel. Hindi po nakasama nung umakyat ang Panginoon. Bagaman, ay sabi ko nga sa inyo, ay wala akong nababasang talata na pwedeng kasama pero hindi po maaring natala. Pero yung anghel ay narito po, nasa mga alagad ang sinasabi. Ano po? At ano ang sabi? Yan sa talatang 11. Na nangagsasabi naman, kayong mga lalaking mga taga-Galilea, bakit kayo'y nangakatayo na tumitingin sa langit? Kasi siyempre, isipin mo, ang Panginoon ay umaakyat na sa langit. Dito namang mga alagad, ay di talaga nakatitig. At marahil po ay kanilang naisip na kung mamimiss nila ang Panginoon sapagkat hindi na nila makikita ng mukha. Kaya ang sabi ng yung mga anghel, mga nakaputing damit, itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Kaya yun po yun. Gaya ng aking pinsan, si Bert Sarte. Salamat sa iyong panonood, pinsan. At yan, aking ipinabahagi sa iyo yung katotohanan ito na ang Panginoong Hesus umakyat sa langit at siya'y nangako sang-ayon sa salita ng mga anghel sa Gawa 1:11, paparitong gaya ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Yan. Kaya ang sabi, ang pagbabalik po o pagdating ng ating Panginoon ay hindi po lihim. Kasi nga may ibang mga tao na ang paniniwala, yung sekreto ang pagbabalik ng Panginoon. Kapatid, sa akin pong pag-aaral, napakarami pong talata na ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus ay hindi po lihim. Kaya ang sabi sa aklat ng Mateo 24:26, kaya nga kung sa inyo'y kanilang sasabihin, narito siya'y nasa ilang, huwag kayong magsilabas. Narito siya'y nasa mga silid, huwag ninyong paniwalaan. Kita po ninyo, may babala na ang Panginoon doon sa aklat ng Mateo 24:26. Kasi nga alam ng Panginoong Hesus na sa kanyang paglisan, meron pong mga darating na mga bulaang propeta, bulaang Kristo, at mga bulaang tagapagturo na ililigaw pong marami maging ang mga hirang. Dahil po sa aklat ng Mateo na yan. Kaya mag-ingat tayo kasi baka sabihin, narito na si Jesus. Naroon na si Jesus. Narito na sa lupa. Mga kapatid, wala pa sa lupa ang ating Jesus. Siya po'y naroon pa sa langit at naghahanda po para sa kanyang ikalawang pagbabalik. Kaya ang sabi nga po sa 27, narito, sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silangan at nakikita hanggang sa kalunuran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Tapos niyo mga kapatid, ibinibigay na po ng Mateo 24:27 kung ano ang anyo, paraan ng kanyang pagbabalik. Hindi po pala talaga lihim. Bakit? Yun nga pong kidlat. Pagkalagan dito po sa amin sa Sariaya at Candelaria, pagka sa pagdadalaw ko, umuulan at kumikidlat, may kasama pang kulog. Ay talagang kahit ako'y nagmamaneho, ako'y napapagulat at sobrang lakas at yung kidlat ay liwanag na liwanag parang nasa harapan ng aking sasakyan. Gaano pa kaya sa pagbabalik ng ating Panginoon, mga kapatid? Isipin ninyo, mula sa silangan hanggang kalunuran ay sa apat na sulok ng sanlibutan, mga kapatid. Talagang napakatindi ang pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya nga po, ang sabi, makikita ng lahat ng mga mata. At tamang-tama, si Pastor Hans Jan Bacolod,
pastor ng Central Quezon 1, aking kapitbahay na distrito, diyan sa Tayabas at Pagbilao. Alam na alam ito ni pastor ang pangangaral na ito na talagang ang pagbabalik ng ating Panginoon sa makikita ng lahat ng mga mata. Meron na nga pong nagbiro, ay mata po ng pinya, ay mata po ng pigsa. Ay, sagot po natin, hindi yan. Ay mata ng tao. Sapagkat sino ba ang babalikan ng Panginoon? Di bagay ang tao. Yan. So makikita po ng lahat ng mga mata ang pagbabalik ng ating Panginoon. Maliwanag po yan sa aklat ng Apokalipsis 1:7. Narito, siya'y pumaparitong nasa mga alapaap, at tingnan po ninyo yung kulay pula, makikita siya ng bawat mata. Wala po diyang exempted, mga kapatid. Kaya sabi nung iba, paano pastor yung bulag? Yung pong bulag, makakakita po yan. Bubuksan po yan. Yung mga bulag na yan, yung may mga katarata, may glaucoma yan, mabubuksan yan. Kasi bakit? Ang sabi ng talata, lahat, makikita siya ng bawat mata, at pati po yung nangagsiulos nung siya nakapako, sa kanya, at lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya, gayon din siya nawa. Matindi ito, mga kapatid. Ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus ay hindi po lihim, hindi po tago. Makikita po ng bawat mata. Okay, patuloy po tayo. Kaya meron pong babala. Maganda po yung may babala, may warning sa ating pagmamaneho. Kanina kami ay dumalaw po sa MMG at aming ipinanalangin si Brother Eric Gonzales. Patuloy nating dalangin po si Brother Eric Gonzales, at kasama ko po ang ating mga magigiting na elder ng Church ng Lutukan, si Elder Tony Obon, Elder Rene Sayat, at si Elder Reggie De Leon. Amin pong pinanalangin doon sa ospital si Brother Eric Gonzales. At sana po patuloy na ang kanyang paggaling. Kaya habang kami naglalakbay, ako sakay sa aking sakyan sa papuntang Lucena, makikita mo po merong mga warning about this road is slippery when wet. O kaya naman ay sabi no overtaking, at o kaya doon na lamang mismo sa kalsada may nakalagay na kulay dilaw. Ang ibig sabihin no overtaking. Lahat po may mga babala. Kahit sa paaralan, kahit sa iyong pinagtatrabahuan, sa kalsada, saan mang lugar, may mga warning. Lalo na pag may mga bagyo, napakaraming warning. Pero dito sa ating pag-aaral, mga kapatid, may mga babala. Tingnan natin ano itong mga babalang ito. Ito pala yun, mga kapatid. May mga nagtuturo na lihim ang pagdating ni Jesus. Kayo ba'y naka-encounter o nakarinig na may nagsabi sa inyo na ang pagdating ni Jesus ay quiet lang. Hindi mo malalaman. Ayan, kasi may nagtuturong ganyan na lihim ang pagdating ni Jesus. Kaya ang sabi po, mga kapatid, mga kaibigan, mag-ingat po tayo. Baka madaya. Ano pa? Ayon sa kanila, basta kukunin ang taong ligtas, bigla na lang daw mawawala. May mga ganyan pong katuruan, at ginagamit nila yung talata sa Biblia sa aklat ng Mateo, ng isa ay nasa bubungan, yung isa ay gumigiling, yung isa ay nawala, at yung word na left behind. Mga kapatid, yan ay mga katuruan na sinasabing parang secret rapture. Pero sa Bible, mga kapatid, sa aking pag-aaral, hindi po yan ang binabanggit. At alam po yan ni Sister Del Montañez na nanonood sa atin ngayon. Talagang alam niya ang babalang ito, at siya ay hindi naniniwala sa mga aral na yan na kukunin yung taong ligtas at bigla na lamang mawawala. Okay, patuloy po tayo. Ano ang babala upang hindi madaya? Maganda po. Kasi nga itong second coming,
aba meron pong mga counterfeit, may mga pandaraya talagang kaaway na mga katuruan para malito ka at maligaw sa paniniwala pong ito. Tingnan po natin mga kapatid, ano ang babala upang hindi madaya? Ayan, salamat at itong aking makisig na pastor, katawang okay, Pastor John Intero Quizon. Salamat po sa iyong panonood at pagtunghay. At si Ma'am Lita Ranyula Ocampo. Ayan, salamat po. Kaya alam na alam nila itong mga babala upang huwag tayong madaya. Tingnan po natin sa Mateo 24:26. Ang sabi po, kaya nga kung sa inyo'y kanilang sasabihin, narito siya nasa ilang, huwag kayong magsisilabas. Narito siya nasa mga silid, huwag ninyong paniniwalaan. So yan po, naulit na talata, ano? Binanggit po yan para huwag tayong madaya. Alamin po natin yung katotohanan na nasusulat sa Biblia. Sa 27, yan, inulit po ito. Sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silangan at nakikita hanggang sa kalunuran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Napakaganda mga kapatid, ano? Kaya hindi tayo madadaya. Pag yun po ang magiging talagang basihan natin at pinag-aaralan ng Biblia, ay alam po natin yung mga, lalo na, hindi na po natin dito na isa-isa yung signs of His coming. Ano, yung mga palatandaan ng kanyang pagbabalik. Sapagkat kulang tayo sa oras at ganoon din sa panahon sapagkat ito ay isang linggo lamang po na pagre-refresh online Bible study. Kaya ano ang bahagi ng mga anghel sa pagparito ni Jesus? Bakit ano ba ang kanilang role? Bakit sila ay kasama sa pagbabalik ng ating Panginoon? Ayan, ating tingnan ang kasagutan. Ang sabi sa Mateo 24:31, at susuguin ng kanyang mga anghel na may matinding pakakak at kanilang titipunin ang kanyang, sino pong titipunin? Ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin ng sanlibutan, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. May gawain pala ang mga anghel, mga kapatid, sa pagbabalik ng Panginoon. Bakit po? Anong mangyayari? Sila pala'y may mga matitinding pakakak, ano? Yung trumpeta, at ang kanilang gagawin, titipunin ang kanyang mga hirang. Mga kapatid, mga kaibigan, meron pong hinirang ang Panginoon. At alam niyo po, ako gusto kong mapasama doon sa hinirang, yung chosen people of God. Kapatid, ikaw ba'y kasama sa hinirang ng Panginoon? Kaibigan, ibig mo bang mapasama sa hinirang ng Panginoon? Kung ikaw sa palagay mo'y wala sa Panginoon, lumapit ka sa Kanya ngayon upang makasama ka sa mga taong hinirang sapagkat yun ang babalikan ng Panginoon, yun ang titipunin ng mga anghel sa apat na hangin ng sanlibutan mula sa isang dulong ng langit hanggang sa kabila. Idalangin mo, kapatid, kaibigan, na makasama tayo sa hinirang na yan. Kaya katulad ni Ma'am Pearl de la Torre Paras na nasa Japan, kumbangwa, Ma'am Pearl, ayan. At alam na alam ni Ma'am Pearl na siya ay kasama sa mga hinirang ng Panginoon. Ang tanong, mga kapatid, ano ang layunin ng pagbabalik ni Jesus? Kulang po ito ng hindi po pagbabalik yan, pagbabalik ni Jesus. Bakit pa ba siya babalik? Nagpunta na nga sa langit, naroon na, kapiling na ng Ama, ay bakit siya babalik pa? Ayan. Sabi ni Ma'am Pearl, kumbangwa buksi jubi. Salamat po. Arigato gozaimasu, Ma'am Pearl. Okay, so atin pong pag-aralan ito. Bakit, ano ba ang layunin ng pagbabalik ni Jesus? Ito, mga kapatid, ano ba ang kanyang purpose? Narito po sa Juan 14:2. Inyo pong pakinggan, narin po. Anong video? Ayan, Juan 14. Okay? Sabi po, sa bahay
ng aking ama ay maraming tahanan. So mas malaki po ang bahay kaysa tahanan. In my Father's house are many mansions. So ang ibig sabihin po ng mansions, mas maliit. Pero ang tawang paliwanag po dyan, in my Father's house, excuse me po, are many rooms. Ayan. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan, kundi gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At sa patuloy nga po, ayan, at kung ako'y pumaroon at kayo maipaghanda ng kalalagyan, ay muling, ito na po yung mga kapatid, muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili. At ito po yung kulay pula ng mga letra. Upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Napakabuti po ng Panginoon. Siya po ay mapagmahal. Siya ay mapagbiyaya. Siya po ay hindi selfish. Bakit? Gusto kung ang ating Panginoon po ay yung makasarili, abay, kanya na lamang ang langit. Pero tingnan niyo mga kapatid, siya ay umakyat sa langit pagkatapos na siya ay mamatay. Ano po? At of course, ibig ko sabihin, nung siya mabuhay na maguli, naghintay lang ng 40 days, at nung siya umakyat sa langit, ipinaghahanda niya tayo ng mga silid. Sapagkat ang ibig niya na kung saan siya naroon, ay naroon din po tayo. Kaya ang ito nga tawag ko dito, kung dito sa lupa ay walang forever, doon po sa langit gusto ng Panginoon may forever na makasama ang ating Panginoon. At lalo na sa bagong langit at sa bagong lupa, mga kapatid. Gusto niyo ba na makasama, makarating doon sa langit na bayan na ipinangako ng Panginoon, mga kapatid? Kaya magandang balita at pagkakataon ito, mga kapatid. Ito po ang dakilang pag-asa, ang mapalad na pag-asa nating hintayin. And this is good news. At hindi lang good news, ito po ay pagkakataon, mga kaibigan ko at mga kapatid. Bakit? Ang sabi, kayo na pinagtaksilan ng pagkakataon ay makakasama ng may-ari ng panahon. Kayo na biktima ng kalupitan ay makakapiling siya ng maamo at mapagkalinga. Napakaganda. Kagaya ni Magpusaw Rulian Agasco na aking kaibigang nanonood ngayon. Kung ikaw man, kaibigan ko, ay pinagtaksilan ka ng pagkakataon, yung pagbabalik ng Panginoon, makakasama mo siya. Siyang may-ari ng panahon. At kung ikaw ay biktima ng kalupitan, marami pong mga biktima ng kalupitan, lalo na yung ating mga kababayan na mga OFWs. Babalitaan po natin sa telebisyon, sa mga balita, pinagmamalupitan ng mga amo. Maswerte yung mga OFWs na nasa ibang bansa na sila ay mababait yung amo. Yan, kagaya ng aking tita Emmy Estrada na nasa US. Yan, napakabait ng kanyang alaga. At siya na yata ang amo. Good evening po o good morning dyan sa iyo, tita Emmy Estrada. At ganoon din kay Sister Nina Esmilio sa Candelaria at kay Emma Orozco. Ayan, na nanonood din sa atin. Kaya mga kapatid, talagang ang ating pinakahihintay, alam nyo, yung second coming. Yung pagbabalik ng ating Panginoon, sapagkat lahat ng ating nararanasan dito sa lupa, kahirapan man yan, kalupitan man yan, maging mga karamdaman, at lalo na yung kamatayan. Talagang yan po ang ating hinintay, yung kanyang pagbabalik, sapagkat pag bumalik ng Panginoon at tayo isama sa langit, hindi na po natin mararasan ang lahat ng ito, mga kapatid. May kulay puti po pala ito. Ayan, mas maliwanag po nating nabasa. Okay, ano pa mga kapatid? Ayan, meron pa pala. Kayo na biktima ng kahirapan ay makakapiling siya na may pagdamay. Pakabuti ng Panginoon, mga kapatid. Dito sa lupa,
Pag tayo biktima ng kahirapan, meron din namang dumaramay. Pero mangilan-ngilan at minsan ay selected ang pagdamay. Naunawaan natin yan sapagkat mga tao po. Pero ang Panginoong Jesus, mga kapatid, pag siya'y bumalik at makasama tayo, makakapiling natin siya. At yung pagkapiling niya natin sa kanya ay meron pong pagdamay. Ano pa? Tayo ng mga walang tahanan ay makakasama siya na naghahanda ng tahanan para sa atin. Gustong-gusto ko po ito, mga kapatid, sapagkat ang kami ng mga pastor, pero exempted siguro may ilan, karamihan po sa amin ay wala pong bahay. Nangungupahan lamang po kami. May ilan-ilan po na mga pastor na talagang nagpundar na, ay may mga bahay na sila. Pero lagi ko pong sinasabi, ay talagang ang pastor wala pong sariling bahay. Nagkakabahay lang ang pastor pagka yung magre-retiro na. Sapagkat yun na ang panahon ng talagang kailangan niyang pumalagi na sa isang lugar. Kaya nga, mga kapatid, aking inaasam yung pagbabalik ng Panginoon. Sapagkat kahit wala akong lupa, wala akong bahay dito sa lupa, ako'y nangungupahan lamang, ay rest assured naman po ako. Bakit po? Na pagbalik ng Panginoon, ay ang aking bahay doon sa langit ay talagang hindi po basta-basta. Yan po'y bahay o tahanang inihanda po ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga, mga kapatid, ang sabi pa sa pagpapatuloy, kayo na biktima ng pang-aapi ay makakapiling siya ng dakilang tagapagtanggol. Ikaw ba, kapatid, ay naapi? Dito sa lupa, talagang marami pong nararanasan tayong pang-aapi. Mabuti na nga lamang may ilang mga programa, no? Hindi ko alam kung pwedeng banggitin yung si Rapi Tulfo. Mga naaapi, lumalapit sa kanya at kanyang pinaglilingkuran. At may ilan din na talagang mabubuting tao, maaring mga attorney na ipinagtatanggol. Pero mga kapatid, mga kaibigan, meron tayong dakilang tagapagtanggol. Ang ating Panginoong Jesus. Anuman ang naranasan nating pang-aapi ng mga tao, kapwa sa atin, kanya po tayong ipagtatanggol. Ano pa? Sapagkat kung saan siya naroroon, tayo naman ay dumoroon. Napakaganda po niyan. And to be saved, second coming is a time of joy. Opo, mga kapatid, talagang ang pag naligtas tayo, ang ikalawang pagbabalik po ng Panginoon ay isa pong panahon yan ng kagalakan. Katuwaan, mga kapatid, sapagkat isipin mo, yes, ako'y nakasama sa mga naligtas at magmamana ng buhay na walang hanggan. Ayan, may mga puting kulay ito, mga kapatid. Okay, so ayan, makikita natin, mga kapatid, ang sabi, magbibigay ganti sa tao si Jesus sa kanyang pagbabalik. Ayan, Sister Alice Santos Ungon, ang sabi ng ating pag-aaral, ang ating Panginoon Jesus ay magbibigay ganti sa tao sa kanyang pagbabalik. At kung kayo po'y nanood ng ating program kanina sa Hope and Love, 6 o'clock ng umaga, si Pastor Roger Salvacion, ang ating speaker. Sayang po na humina yung kanyang internet, nawala na siya bandang uli sa kanyang conclusion at reflection. Pero yung kanyang message po, talagang ipinagdiinan niya yung the giving of rewards. Sapagkat ang ating Panginoon Jesus magbibigay po ng ganti, ng regalo sa tao sa kanyang pagbabalik. At dalawa po yan, yung tinatawag na ganti, pwede po yung ipagkakalob niya ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan para po sa mga taong sumampalataya at nagtapat sa kanya. Subalit sa pagkatapos po ng 1,000 taon, ang ating Panginoon ay ipagkakalob din niyan ang ganti para naman sa mga taong hindi sumampalataya sa kanya. At of course, alam po natin yun po ay hindi buhay na walang hanggan. Ang ipagkakalob po ng Diyos
sa mga taong hindi sumampalataya sa Kanya ay kaparusahan doon po sa dagat-dagatang apoy. Kaya nga mga kapatid at mga kaibigan, ang aklat ng Mateo 16:27 nagsabi, sapagkat ang anak ng tao ay pariritong nasa kaluwalhatian ng kanyang ama na kasama ang kanyang mga anghel at kung magkagayoy bibigyan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Pinag-aralan po natin yan sa ating morning devotional na talaga pong yung ating mga gawa, nakarecord po yan sa aklat, ating mga pangalan, aklat ng buhay, aklat ng alaala, at may nagsasabi pang aklat ng kamatayan. Kaya yung ating gawa, kilos, aksyon, o yung atin pong mga salita, recorded po yan sapagkat doon po nakabatay ang paghahatol, of course, yung 10 Commandments. Mga kapatid, napakaganda na sa ating kapanahunan ngayon, atin itong napakinggan. Meron tayong sapat na panahon, mga kapatid, na isaayos ang ating mga buhay. Kapatid, kung ikaw ay patumpik-tumpik sa iyong pananampalataya, may panahon na tayo ay magbago. Reformation, revival and reformation. Kaibigan, kung ikaw naman ay wala pang Kristo sa iyong buhay, meron pong sapat na panahon. Hindi po aksidente na na-share sa iyong link ng programang ito. Hindi aksidente na nakapakinig ka ng mga pangangaral na ito sa muling pagbabalik ng Panginoon. Ito'y hudyat na ikay tinatawagan ng Panginoon na ayusin mo ang iyong buhay, tanggapin mo si Jesus na yung tagapagligtas sapagkat siya'y malapit ng babalik. At bibigyan ang bawat tao ng kanyang kaloob o gantimpala ayon po sa ating mga gawa. Okay? Patuloy tayo mga kapatid. Ayan, ang sabi. Tingnan natin, may kulay ito. 4 na grupo ng mga tao sa pagdating ni Jesus. Ayan, atin munang banggitin. May ilan dito. Si Pastor Romel Laborte Bautista. Ito yung mga ating magiting na coordinator ng Quezon Marinduque area. District Pastor po ng Banahaw View District. Ayan, good evening Pastor. At yan po'y talagang taga rito sa Lutukan. At si Roby Gagawin Masculino. Ayan po. Ayun na bagong maaring tune in. Narito po 4 na grupo ng mga tao sa pagdating ni Jesus. Una, meron pong mga makasalanang patay. Of course, marami na pong mga taong namatay. Alam natin yon. Sila po ay itinuturing ng Panginoong makasalanan. Yun po yung mga taong hindi nagsisi nang sila'y mamatay. Kaya mahirap po, mga kapatid. Mga kaibigan, yung ikay biglang mamatay, ngayon pa naman talaga pong bigla ang kamatayan. Katakot po, sipunin ka lang, lagnatin, ubuhin, mamaya. Pag hindi ka nakalampas ng 3 days to 5 days, wala, talagang namamatay. Pag nakalampas naman ng 10 araw hanggang 12, hanggang 14, ayun, nakakasurvive. Kaya nga, napakahalaga. Mabutit may pag-aaral tayong ganito. Sapagkat hindi natin alam kung kailan dumarating ang kamatayan. At pag dumating ang kamatayan ito, paano pag namatay tayo na nasa kasalanan, hindi tayo nakapagsisi? Napakahalaga. Kanina nag-anoint nga po ako doon sa MMG. At sinabi ko sa ating kapatid na ipanalangin, hindi ka man makapagsalita, pero siya ay naririnig niya at nakikita niya kami at siya nagre-respond. Sabi ko'y humingi ka ng tawad sa Panginoon. Humingi ka ng tawad sa mga taong pinagkasalanan mo at maaring sa iyong asawa, sa iyong mga anak o sino pa man para sa paglapit natin sa Panginoon ay magiging makabuluhan ang ating panalangin sapagkat ikay pinatawad ng Panginoon. Okay, ikalawa, makasalanang buhay. Hindi pa namamatay, kasama natin, maaring ako yon, maaring kayo yon, hindi natin alam, pero meron pong makasalanang buhay. Mga taong hindi nagsisisi ng kanilang mga kasalanan. Ikatlo, banal na patay. Meron na pong mga nangamatay na nasa libingan, pero sila po'y itinuturing ng Panginoong
banal na patay. Ang ibig sabihin, namatay sila na kay Kristo, nakapagsisi at namatay na nasa pananampalataya. At ang ikaapat, ang panghuli, banal na buhay. Hindi pa namamatay, nabubuhay ngayon, nasa pananampalataya, nagsisisi, itinuturing po yan ng Panginoon na banal na buhay. Ang tanong, alin ka dito sa apat na grupo, kapatid o kaibigan ko? Of course, wala pa tayo sa number 1 sapagkat hindi naman tayo patay. Hindi pa rin tayo sa number 3 sapagkat tayo naman ay hindi rin patay. So, ibig sabihin, tayo na mga buhay ngayon, ang choice na lamang ay narito po sa number 2 at number 4. Mga kapatid, kung tayo ay sa ating pagtingin, sa ating buhay makasalanan tayo, maganda po yan na ating nalalaman na tayo makasalanan. Kasi mahirap din po ang tao pag hindi niya nararamdaman siya makasalanan at ang tingin na lang niya sa kanya sarili siya matuwid o banal. Maganda po yun kung talaga yung tingin ng Panginoon sa iyo. Pero sa araw-araw mga kapatid, tayo ay nagkakasala. Kaya napakalaga na sa araw-araw, tuwi-tuwi na, bago tayo matulog, tayo humingi ng tawad sa Panginoon sa mga taong ating pinagkasalanan. At ganoon din sa paggising, tuwi-tuwi na tayo nananalangin. At ang Panginoon po ang nakakaalam sa atin. At tayo naman ay nasa proseso, yung ating tinatawag na inaaring ganap at ngayon tayo inaaring banal. Kaya tayo nawa ay makasama sa ikaapat na grupo, yung banal na buhay, mga kapatid. Okay? May kulay pula po pala ito. Nahuli po ang aking pag-plus ng mga kulay pula. Okay? So, tingnan natin ito mga kapatid. Ano ang ganti sa mga namatay kay Kristo? Kasi yun nga naman, may mga kagaya ng aking tatay, Amancio. Ay 2016, siya pinagpahinga ng Panginoon. Kaya sabi ko doon sa gumagawa ng lapida, Kuya, huwag mong ilagay RIP. Ano yung RIP? Rest in peace. Yan ang malimit na nilalagay. Sabi ko doon sa gumagawa ng lapida, Kuya, ilagay mo sa lapida ng aking tatay ay RIC. Medyo nagtaka siya. Ano pastor yung RIC? Sabi ko, rest in Christ. Sapagkat sa aking pagtaya, ang aking ama, ang aming ama ay namatay na kay Kristo. Kaya ano ang ganti sa mga namatay na kay Kristo? Tingnan natin mga kapatid. Unang Tesalonica 4:16. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ito po, inyong tingnan mga kapatid, yung pula at may underline na salita. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kaya para kay Ma'am Lita, na nawalan din ng kanyang panganay na anak na si LJ. At sa aming pamilya na nawalan kami ng lola, ang aming nanay Corazon. At sa maraming pamilya na nawalan ng mga mahal sa buhay. Huwag po tayong malumbay. Huwag tayong malungkot mga kapatid. At bakit? Ang ating Panginoon bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos at ang kanyang pangako'y narito. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Amen mga kapatid. Kung kayo po'y sumasampalataya sa talatang ito, pwede po kayong mag-like, pwede po kayong mag-heart, emotion dyan sa ating Facebook Live at yan po ay bilang pag-amen natin sa talatang ito. Ako po personally ay naniniwala sa talatang ito na salita ng Panginoon na ang mga nangamatay na ating mahal sa buhay, pagbalik po ng Panginoon, sila po ay unang mga bubuhay na maguli. Kaya ang aking panalangin, personal prayer ko, Panginoon, sana'y datnan mo akong buhay. Gusto ko pong makita ka na hindi naranasan ng kamatayan. Subalit, kung iyumang kalooban na sa iyong pagbabalik ako'y nasa libingan, ang akin pong panalangin,
Panginoon, makasama nawa ako doon sa unang mga bubuhay, sapagkat yung unang mabubuhay ay meron pong pag-asa sa buhay na walang hanggan. Okay? Kagaya ni Lyra Mayor Marcelo Meca. Ayan. Nalagay ko yan po. Amen din siya. At si Brother Mervin Alcantara. Ako po ay nasa number 2 pa rin po, Pastor. Aba, para yung makasalanang buhay. Maganda yan, Brother Mervin. At baging ako ay hindi ko po inaaring matuwid sa harap ng Panginoon sapagkat ako rin po'y taong nagkakasala. Salamat. At si Marilo Sevilla, amen. At si Sister Adelaida, 3 puso. Ibig sabihin sila po'y sumasang-ayon sa talatang ito na sinabing unang Tesalonica 4:16. Mga kapatid, kapit kayo, tuloy-tuloy tayo at nasa huling bahagi na tayo ng ating Bible study. Ano ang mangyayari sa mga natitirang buhay na matuwid? Magandang tanong, ano? Yung mga buhay na madadatnan. At yan nga po ang aking isa sa panalangin. Ang sabi kong magkagayoy, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon. Saan po? Sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Amen, mga kapatid. Kaya talagang ito po ang ating inaasam na dumating na ang Panginoon at danan tayong buhay sapagkat makakasama ng mga natitirang buhay at yung mga banal na patay ay mabubuhay na maguli at hindi po, sabi diyan ay kasama nila, hindi po mauuna, kundi sabay-sabay naaakyat po sa langit, mga kapatid. Kaya nga, ang sabi pa, hindi na mamamatay magpakailanman. Yan po ang napaka mabuting balita, mga kapatid, na nasa Biblia. Sa ibang mga katuruan, sa ibang mga world religion, pag namatay, wala na, goodbye to life forever. Pero mga kapatid, sa Kristiyano, sa Kristyanismo at sa ating pahit sa Biblia, pagka tayo po'y binuhay na maguli ng Panginoong mga patay, ay wala na po. At kahit yung mga banal, hindi na po mamamatay magpakailan paman. Kaya nga, si Sister Mylene Parduccio Smith, ito'y nasa UK, ang ating interpreter ng Hope and Love. At ang sabi, Happy Midweek po, napakandang pangako ng ating Panginoon sa ating mga mananampalataya sa Kanya. Amen. Ma'am Mylene, salamat sa iyong reflection na yan. At si Ma'am Nimpa Rondilla Beltran, diyan po sa lugar o sa bayan ng Louisiana. Kaya nga, mga kapatid, talagang ito'y ating sampalatayanan. Sa unang Korinto 15:51, narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Ano po itong hiwagang ito na sinasabi ni Apostol Pablo? Hindi lahat ay mga tutulog. Yung pong salitang mga tutulog na yan ay yung po yung taong namatay. Ngunit tayong lahat ay anong mangyayari? Babaguhin. We will be changed, mga kapatid. At ano pa ang sabi sa karagdagan, sa 52? Pumuna natin. Tika, parang umikot yung aking slide. Ayan. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling tunog ng pakakak. Abay, parang magandang awit ito. Sayang wala dito ang aking mga kasama sa Hope and Love. Sa isang sandali, sa isang tunog ng trumpeta, sa isang kisap mata. Anong nawala ko mga sa isang kisap mata, darating na siya, si Jesus nating pag-asa, bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Hallelujah, 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 darating na siya. Hallelujah, hallelujah, bayan ng Diyos,
salubungin natin siya. Amen, mga kapatid. Talagang hindi ko mapigil po ang umawit sapagkat nariyan po yan sa unang Korintos 15:52. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga nangamatay at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kamatayan. Oh, napakaganda pong balita ito, mga kapatid. At lalo na kay Sister Celestina Llagas Villasor diyan sa Calapan. Sister Celestina Villasor, iyong sampalatayanan ang binabanggit ng talatang ito ng unang Korinto 15:52. Sapagkat napakaganda ang talatang ito. At narito sa 53, sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Kita ninyo, mga kapatid, kung anong mangyayari sa atin. Pag dumating ng Panginoon, talagang ang mangyayari, mababago po ang ating katawan. Yung physical, mga kapatid, sipin mo, yung may kasiraan, wala nang kasiraan. Yung may kamatayan, wala nang kamatayan. Yung katawang may rayuma, may katawang may gout, yung katawang may uric, yung katawang may dinadialysis, yung katawang merong kanser, wala na po yan. At ang matitira sa atin, mga kapatid, na hindi babaguhin ng Panginoon ay yung ating karakter o pag-uugali. Yung po kasing ating karakter o pag-uugali, yan, kapatid, ay dito pa lamang sa lupa ay atin ng ginagawang mabuti. Atin ng tinutulad ang Christ-like character. Sapagkat ang babaguhin lang ng Panginoon sa atin ay yung physical, pero yung ating character, yung ating pag-uugali ay dito po hinuhubog tayo. Kaya yung mga pagsubok, yung mga tukso, yung kahirapan, yan po'y sinishape tayo ng Panginoon para talagang tayo ay sakto, fit, para po doon sa langit na inihanda ng Panginoon. Okay, tuloy-tuloy tayo. At ang sabi po, ano ang ibibigay sa mga masasama, yaong mga hindi sumampalataya? Ito po ang kasagutan, mga kapatid. At ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe at ang mga pangulong kapitan, at ang mayayaman at ang mga makapangyarihan, at ang bawat alipin at ang bawat laya ay magsipagtago sa mga yungib at sa mga bato at sa mga bundok. Ayon po yan sa Apokalipsis 6:15. Kaya nga, talaga, mga kapatid, yan ang magiging reaksyon nila sa pagbabalik ng Panginoon. Hindi nila kayang tingnan ng Panginoon, kaya sila magsisipagtago sa yungib at sa mga bato, sa mga bundok. At ano pa ang sabi? Yan, may karagdagan pong talata, mga kapatid. Ang sabi at sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at kami inyong itago sa muka noong nakaupo sa luklukan sa galit ng kordero. Yan, mga kapatid, ang mararanasan na mga taong hindi sumampalataya sa ating mahal na Panginoon. Gusto nyo ba maranasan niyo, mga kapatid? Huwag nawang mangyari, sapagkat ibig ng Panginoon na tayo po'y makasama doon sa mga taong banal. Kaya sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanyang kagalitan, at sino ang makatatayo? Mga kapatid, bagaman ang ating Panginoon ay Diyos ng pag-ibig, kahabag at pagpapatawad. Tandaan natin sa ating morning devotional, araw-araw binabanggit na si Jesus din is a God of love and a God of justice. Siya po'y darating sa kanyang itinakdang panahon at meron po siyang kagalitan. Talagang meron siyang paghatol na isasagaw. Kaya ang tanong, sino ang makatatayo? Ikaw, kaya mo bang tumayo sa panahon yun? Ako, kaya mo bang tumayo? Sa ating sarili, hindi natin kaya, mga kapatid. Subalit sa biyaya at habag ng ating Panginoon, tayo po'y kanyang sasamahan hanggang sa wakas ng buhay. Okay?
Kaya ang tanong, bakit kaya? Parang kanta yan, bakit kaya? Si Sister Celestina Aliagas Bilaso sabi, good evening po, Pastor. At sa lahat, upo, Pastor. Ayan, siya ay kanyang sinampalatayanan yung talata kanina sa Korinto. So, bakit kaya? Sa aklat po ng Roma 1:28 ang sabi, at palibhasa'y hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin niya ang mga bagay na hindi nangararapat. At ang sabi po, ano ang nangyari sa kanila? So ito pala yung mga taong masasama, ano? Talagang mga hindi sila nagsumampalatay sa Panginoon. So anong nangyari sa kanila? Sa 29, nangapos po sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapwa-tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan, mga mapag-upasala. Yan mga kapatid, ang likas ng mga tao pong mga makasalanan na talagang madadatnan ng Panginoon sa kanyang pagdating. Kaya nga sa verse 30, mga mapanirang puri, mga napuput sa Diyos, mga manglalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga mangangatha ng mga kasamaan, mga masuwayin sa magulang. Nawa, wag masumpungan mga kapatid na mga katangiang yan ay nasa atin. Manapay tayo po ay may bunga ng banal na espiritu sa ating buhay at sa Panginoon. Kaya ang sabi pa, mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong paggiliw, mga walang habag. Grabe mga description, ano? Mga kapatid na mga tao na binanggit. At sa 32, meron pa na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos na ang mga nagsigawa ng gayong mga bagay ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ng mga nagsisigawa ng mga yaon. Isipin mo, alam po ang kautusan, pero hindi po sinusunod. Sa ikalawang Tesalonica 1:7, at kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihang nasa nagniningas na apoy. Aba, matindi po ito. Pag sinabi na pong nagniningas na apoy, ayan po'y impyerno ang binabanggit. Kaya ayaw po natin na tayo mapasama doon mga kapatid. Pero yung mga masama na hindi po magsisisi sa ating Panginoon ay talagang ibubulid po sila ng Diyos sa lugar na iyon. Kaya sa talatang 8 ang sabi na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Okay? Po, matapos na itong ating, meron pa sa 9 na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggan, kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaulatian ng kanyang kapangyarihan. Napakaraming talata ito mga kapatid na talagang natumutukoy. At narito pa, pagka paririto siya upang luwalatiin sa kanyang banal at upang siya maging kahanga-hanga sa lahat ng mga nagsasampalataya sa araw na iyon, sapagkat ang aming patuto sa inyo ay pinaniniwalaan. Okay? So, ito na ang huling bahagi mga kapatid. Para po sa mga ligtas, ang panahon ng pagbabalik ng Panginoon ay panahon po ng kagalakan. Para po sa atin, ay talagang panahon po yan na ating hinihintay na sabi, narito na ang aming Diyos na pinakahihintay. Subalit sa mga waglit, ang pagbabalik po ng Panginoon is a time of terror. Isa pong panahon ng takot sapagkat alam nilang sila'y tatanggap ng kaparusahan. Kaya nga, alalahanin natin ang bagay na ito, mga kapatid. To the saved, it is a time of joy. To the lost, it is a time of terror. Sana'y doon tayo sa una, sa itaas mga kapatid, na tayo'y ligtas at ito'y panahon
ng kagalakan. Kaya nga ang sabi, friends, mga kaibigan, mga kapatid, mga kapuso, kapamilya o kapatid, anuman, kuya, ate, bunso, lolo, lola, tiya, tiyo, to be ready. For Jesus is not by chance. Ito po ay isang kapasyahan. Ang paghahanda para kay Jesus ay hindi po isang nagkakataon lamang o isang tsamba. Talaga pong ito ay isang pagpili. Kaya kapatid at kaibigan ko, naway piliin natin ang Panginoong Jesus. Kung ikaw sa panahong ito ay wala si Jesus sa iyong buhay, papasukin mo siya ngayon sapagkat siya po'y malapit nang dumating. Katulad ng Ninang Edna Sidinyo na pinapasok na ang Panginoon sa kanyang buhay, kina Ninong Basing na nanonood sa atin. Gayon din kay Jennifer Gonzalez Hervero at kay Sister Merla Cueto Ismilio na sila po ay nagpasya na tinanggap na nila ang Panginoon at matagal na pinaglilingkuran. Kapatid, kung ikaw ay malayo ngayon sa Panginoon, manumbalik ka at ipasya mo na muling tanggapin ng Panginoon. At kaibigan, kung ikaw naman ay talagang tinalikuran ng Panginoon o kaya wala pa ang payo sa iyong buhay, meron pa pong panahon na pagsisihan ng kasalanan at piliin mo na maging Panginoon si Kristo sa iyong buhay. Kaya nga mga kapatid, ano ang payo ng mapagmahal na Diyos sa atin? Meron po siyang payo. Kaya nga, sabi sa Mateo 24:44, kaya nga kayo magsihanda naman sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Kita niyo mga kapatid, ang pagdating ng hindi natin alam. Parang inilutulad dito sa isang magnanakaw. Si Jesus po hindi magnanakaw. Yung nature ng kanyang pagdating, hindi mo alam. Baka sa pagdating ng Panginoon Jesus ay tayo tulog. Hindi literal na tulog. Baka tayo tulog sa pananampalataya, kapatid ko at kaibigan ko. Kaya yan ang payo ng Panginoon. Sa Amos 4:12, kaya ganito ang gagawin ko sa inyo, O Israel, at iyamang aking gagawin ko ito sa iyo. Humanda kang salubungin mo ang iyong Diyos, O Israel. Kita mo po, kailangang maghanda. Hindi yung basta lamang maaring sabihin, naghihintay tayo o nakatunganga na wala tayong ginagawa. Kailangan ng may paghahanda, mga kapatid, upang salubungin natin ang ating Diyos. Sabi pa, yan, sabi, paano ang paghahanda? Yan ang magandang tanong sa ating malapit na pagtatapos ng ating Bible study. Pastor, paano ang paghahanda ang gagawin ko? Mateo 4:17, ito po ang sabi, mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus at magsabi, mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng Diyos. Kapatid, kaibigan, ang unang gawin mo, of course, yung lumapit na sa Panginoon at magsisi. Pag sinabi pong magsisi, tatalikuran na ang dating buhay na makasalanan at lalakad na nakasama ang ating Panginoon sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Ano pa ang dapat gawing paghahanda? Mateo 7:21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kaya hindi po sapat na kay tumatawag, Lord, 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 or praise the Lord. Hindi po yan sapat. Kailangan, mga kapatid, mga kaibigan, lalo na sa aking pinsan, si Tantan, si Glintami, at saka si Milet at si Star, yan, na nagpapasyang tanggapin ang ating Panginoon. Kailangan naganapin ang kalooban ng ating Diyos na sa langit. Ibig sabihin, we have to follow His commandments. Hindi po sapat, bagaman sabihin natin yung nanampalataya tayo, tama po yun, we have faith in Jesus, nagsisi tayo. Pero yung pagsunod ay bunga po yun
ng iyong pananampalataya sa Panginoon. Sapagkat ang pananampalatayang wala pong gawa, yan po ay patay o baog, sabi ni Santiago. Okay? Kaya yan po ang kailangan mong mga paghahanda na gagawin, kaibigan at kapatid ko. Kaya marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo. At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. May tanong ano? Panginoon, bakit ganon kami gumawa? Nagsipanghula, nagpalayas ng demonyo, ayan. At sa pangalan mo'y nagsigawa ng maraming mga kapangyarihan. Ano pong sagot ng Panginoon? Ito mga kapatid. At kung magkagayoy ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Ito po ang isa sa malungkot mga kapatid na pangyayari. Na akala natin, kilala natin ang Panginoon. Ginagawa natin ang mga paglilingkod o ministeryo, anuman, mga kapatid. Pero pagdating ng Panginoon, sasabihin, I'm sorry, I didn't know you. Napakasakit po ang pakiramdam kung tayo itatatwa ng ating Panginoon. Kaya napakaganda, mga kapatid, na kilala natin ang Diyos at kilala din niya tayo. Okay? Kaya sabi pa, mga kapatid, ang tanging paraan para maging handa ay magpasakop kay Jesus. Kaibigan, ito ang dapat nating gawin. Kapatid ko, ito ang ating dapat gawin. Tayo po ay magpasakop kay Jesus. Kaya tama yung awit na I surrender all. I surrender all. Isuko natin ang lahat sa Kanya mga kapatid. Sapagkat kung tayo ay nasa ilalim ng ating Panginoong Jesus, tayo susunod sa Kanya pong banal na mga kalooban. Kaya sabi, ihahanda niya tayo kung pahihintulutan natin siya. Sapagkat kung hindi mo kayang isuko ang iyong kagustuhan, ang iyong mga panukala, ang iyong kalooban, paano ka maihanda ng Panginoon sa kanyang malapit ng pagbabalik kung hindi mo siya papapayagan o pahihintulutan? Kaya total surrender sa ating Panginoon, kapatid at kaibigan ko. Okay? Kaya sa ating pagtatapos, ang sabi Ezekiel 36:25, ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo at kayo magiging malinis sa buo ninyong karumihan at sa lahat ninyong mga Diyos-Diyusan, lilinisin ko kayo. Napakaganda. At yung pagwiwisik na yan, pwede nating maipakahulugan yung kanyang pagpapatawad, yung kanyang katwiran, at yung bautismo. Pero hindi naman po ibig sabihin yung pagwiwisik. Baka inyong ma-interpret, ang pagbibinyag pala yung wisik. Pero yan po'y paglilinis ng Panginoon sa atin mga kapatid, sa ating karumihan, upang tayo mahanda sa Kanya na pong malapit ng pagbabalik. Kaya ang sabi pangako ng Panginoon, bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Amen mga kapatid. Ito ang kailangan natin, yung pusong laman. Hindi po pusong bato na matigas na hindi po kayang pakinggan at tanggapin ang salita ng Panginoon. Kaya katulad ng aking tiyahing si Auntie Karing Pedrosa, yan po ay talagang may mga pusong laman ang mga kapatid nating iyan. Katulad po sa ating lahat na sumampalataya sa Panginoon. At sabi, aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan ang aking mga katulan sa isasagawa. Tingnan natin kung mayroon pa itong patuloy. Ayan, kagaya mga kapatid ng ating ipinangako sa inyo. Tayo po'y magtatapos ng ating pag-aaral. Narito ang ating Panginoong Hesus. Alam niyo po ba yung pagsunod sa kautusan
ang sentro po niyan ay ang Kalbaryo, si Kristo. Siya po'y nangako na malapit nang bumalik. At ito po'y dakilang pag-asa nating lahat, mga kapatid. Tayo ba ay handa na sa kanyang pagbabalik? Ang tanong nga po, actually, ang ating Panginoong Hesus, siya'y handa nang bumalik sa lupa. Ang tanong, tayo ba'y lumalapit? Jesus is ready. Are you coming? Kapatid, kaibigan, lumapit na tayo sa Panginoon. Ito na ang panahon na talagang tayo'y magpakaseryoso sa ating pananampalataya. Sapagkat darating ang Panginoon na hindi natin alam at baka po tayo mabigla na tayo'y datnan ng Panginoon na wala po sa pananampalataya. O kapatid, kagaya ng larawang ito, ang lalaking ito ay pinagsisihan ang kanyang kasalanan, kanyang tinalakuran, at siya'y nanumbalik sa Panginoon. Ganito rin nawa ang ating magiging layunin. Ngayong gabi na ating nalaman na ang ating Panginoon Hesus ay muli pong darating. Nawa po tayong lahat, ang ating buong sambahayan, ang ating komunidad, ang ating paaralan, ang ating iglesia, ay wala nawang isang mawaglit. Bagkus, tayo pong lahat ay sama-samang handa ng sumalubong sa kanyang pagbabalik. Mga kapatid, sa pagkakataong ito, ay nais ko pong tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, salamat po ng marami sa inyong mga salita, sa inyong pangako ng muling pagbabalik. Panginoon, nawa mahanda po kaming lahat. At ang aming buong sambahayan, wala po nawa isang mawaglit. At sa inyo pong pagbabalik, Panginoon, naway datnan nyo kami na kung kami man ay buhay, kung kami may nasa libingan, makasama nawa kami sa unang pagkabuhay. At nawa, Panginoon, habang kami naghihintay sa inyo, maging abala nawa kami sa pakikisangkot, pagbabahagi ng iyong salita sa mga taong hindi pa nakakaalam ng inyong mga katotohanan. Panginoon, ngayong gabi, dinadalangin ko ang mga kapatid na naksipagtunghay sa Bible study na ito. Pagpalain sila, si Sister Adelaida Malibiran, ang kanilang buong sambahayan, ang aming mga kamag-anak narito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa, ang mga may karamdaman, Panginoon, pagalingin sila. Si Brother Eric Gonzales, Panginoon, pagalingin siya. Ang aming bilas na si Jason, na nasa Mindoro na may karamdaman, pagalingin din po. Ang iba na may mga suliranin na hindi namin nabanggit ang mga pangalan, Panginoon, naway bigyan ng lunas, kagalingan, kalutasan ang anuman pong suliranin. Magtiis kami sa mga nakaranasan namin hanggang sa kay dumating, Panginoon, kami po ay handa na sumalubong sa Panginoon. Pagpalain po tayong lahat, mga kapatid, ng ating Panginoon at maging mapayapa ang ating magdamag sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Amen. Okay. Maraming salamat po, mga kapatid, sa inyong panonood ngayong gabi sa atin pong ating ginawang pag-aaral. At gusto ko lang banggitin si Sister Elizabeth Baldovino. Salamat po sa inyong panonood. At of course, along the way sa ating pag-aaral ay binanggit ko na po ang inyong mga pangalan. So salamat po, mga kapatid, kayo na nariyan sa Facebook Live. Salamat po sa mga nag-comment, sa mga hindi nag-comment. Salamat po rin po natin ng Panginoon. Ako po'y muling nagpaanyaya sa araw po ng bukas, ng Huwebes, ay magkita-kita po tayo. Ito po ay hanggang linggo lamang ng gabi. Maraming salamat po. Good night po sa ating lahat. Happy midweek, mga kapatid. Ingatan tayo. Ayan, si Sister Rowena Cadiz Gonzales. Nagpapasalamat po sa atin. Walang anuman, Sister Rowena. At si Maricel Soriano Pascua nanonood. At see you. Ano po? Ang grupo po ng Singapore
na ating mga kapatiran ay ako po'y speaker pa sa kanilang midweek sa ganap na 9:30 ngayong gabi. Purihin po natin ang Panginoon. Salamat. Nakasama ko si Sister Ellen Cacao at kayo po na naroon sa Facebook Live. Maraming salamat. Ingat po tayo. Good night po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided